Inilabas na ng DTI ang bagong SRP sa basic commodities. Asahan na rin ang taas presyo sa mahigit 60 basic commodities. Epektibo ngayong Pebrero. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa kabila ng inilabas na bagong SRP ng DTI, tiniyak ng mga negosyante sa lungsod ng Dagupan na hindi pa sila magpapatupad ng price adjustment doon sa mga lumang stocks na paninda. Inilabas na ng Department of Trade and Industry ang bagong gabay sa Suggested Retail Price o SRP. Epektibo ito noong February 1, 2025. Bahagyang tumaas ang presyo ng 62 shelf-keeping unit o mga produktong ibinibenta. Kabilang dito ang ilang brands ng sardinas, karneng dilata, evaporated milk, Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Sa ngayon, nasa 15 pesos and 25 centavos hanggang 21 pesos and 25 centavos ang presyo ng sardinas. Nasa 48 pesos naman ang evaporated milk. Nasa 18 pesos hanggang 41 pesos naman ang presyo ng karneng dilata, depende sa brand. Ayon sa DTI, inaprubahan ang pagtaas ng presyo matapos ang pagsusuri sa tumataas na gastos sa raw materials, lalo na ang mga may imported component. Nilinaw naman ng DTI na 62 shelf-keeping unit lang ito mula sa libu-libong produkto kaya hindi ito masyadong marami. Ramdam naman ng ilang consumers ang bahagyang pagtaas sa presyo ng basic commodities. Oo, apektado ang konsumo. Siyempre dahil tumaas ang mga bilihin. Bagamat meron ng bagong labas na SRP, tiniyak ng mga negosyante sa Dagupan City na hindi magkakaroon ng adjustment sa presyo ng mga lumang stocks ng groceries. Tanging ang mga bagong delivery lamang ang magbabago ang presyo, depende sa ibinabang SRP. Hindi naman basta-basta magtataas kasi gawa nung siyempre meron pa yung stock. O yung dati. So ganun pa rin. Chris, ayon sa DTI, tuloy-tuloy ang kanilang ginagawang monitoring sa mga supermarkets, ganun din sa mga stalls para matiyak na sumusunod sa SRP ang mga negosyante. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.